Mama, wag na po kayong umalis. Promise po, magiging mabait na po ako. Hindi na po ako magiging pasaway. Kahit ano, gagawin ni Belinda. Wag lang umalis ang kanyang inang si Gladys. Bata pa lang siya, hindi niya kayang mawalay sa sariling ina. Paano pa kaya ang mga kapatid niyang ilang buwan pa lang? Siguradong hahanap-hanapin nila ang ina sa oras na umalis na ito. Nakatayo si Belinda sa gitna ng mataong airport. Buong lakas na nakahawak sa kamay ng kanyang inang si Gladys. Nanginginig ang kanyang maliliit na mga kamay. Hindi niya gusto ang nalalapit na paghihiwalay. Nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Mama, please po, wag na po kayong pumunta sa abroad. Dito na lang po kayo. Ayoko pong umalis ka. Pakiusap ni Belinda na may bahid ng pagmamakaawa ang boses. Lumuhod si Gladys sa harap niya. Naguguluhan siya. Pilit itong humingiti sa kanyang harap kahit alam niyang katulad niya, may kirot din itong nararamdaman sa puso nito. Pinunasan ng kanyang ina ang isang luha sa kanyang pisngi at hinila siya sa isang mahigpit na yakap. Bumulong si Gladys, nanginginig ang boses sa kalungkutan. Anak, Belinda, alam mo namang kailangang magtrabaho si nanay sa ibang bansa. Tatawagan naman kita araw-araw para hindi mo ako mamiss. Tahan na, mas lalong nahihirapan si nanay umalis kapag nakikita kang ganyan. Mas humigpit ang pagkapit ni Belinda sa kanyang ina. Ibinao niya ang mukha sa balikat ni Gladys. Hindi niya maintindihan kung bakit aalis pa rin ito kahit nasasaktang mawalay sa kanya. 7 taong gulang lang siya, kaya bakit siya iiwan ng kanyang mama? Pero bakit hindi ka po makapagtrabaho dito? Pwede naman pong dito na lang, mama. Bakit kailangan niyo pa po akong iwan? Nagsusumamong tanong ni Belinda sa kanyang ina. Marahan na napabuntong hininga si Gladys. Namumuo ang mga luha nito sa mga mata, pero pilit itong pinipigilan iyon. Masyado niyang mahal ang kanyang ina para mapansin ang lahat ng iyon. Sinapo ni Gladys ang kanyang mukha. Isang magandang pagkakataon kasi itong gagawin ko, Belinda. Kailangan pumunta ni nanay para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Naiintindihan mo ba yun, anak? Ayoko po ng mas magandang buhay kung wala ka po rito, mama. Okay lang po sa akin kahit toyo araw-araw ang ulam. Huwag lang po kayong umalis. Patuloy ang paghikbi ni Belinda. Maya-maya, umalingaw sa terminal ang anunsyo ng flight ni Gladys. Isang matinding paalala iyon ng kanilang lumiliit na oras na magkasama. Dahan-dahang inalis ni Gladys ang braso ni Belinda. Yumuko ito upang salubungin ang kanyang tingin. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Makinig ka sa akin, Belinda. Ikaw ang pinakamatapang na batang nakilala ko. Kailangan mong maging matatag para sa akin, okay? Mas matanda ka at kailangan ka ng mga kapatid mo. Susubukan ko po, mama. Paos niyang bulong. Masuyong hinalikan ni Gladys ang kanyang noo. Muli siyang niyakap ng ina. Kaya muli siyang napaiyak. Ayaw niyang bumitiw kay Gladys. Tandaan mo to ha. Mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Higit sa anumang bagay sa mundong ito. Mahinang sabi nito. Nanginginig sa emosyon ng boses. Mahal din po kita, mama. Umiiyak na sabi ni Belinda. Niyakap ng kanyang amang si Harold si Gladys. Mag-iingat ka rin, Gladys. Palagi kang tumawag. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga anak natin. Tumangon na lang si Gladys. Halos hindi marinig ang boses ni Belinda sa gitna ng ingay ng airport. Dahan-dahang tumayo si Gladys. Binaling nito ang huling tingin sa kanya bago kinuha ang maleta at tinungo ang departure gate. Pinagmasdan ni Belinda ang kanyang ina na nawala na sa kanyang paningin. Isang malalim na sakit ang namumuo sa kanyang dibdib. Parang nagkaroon ng bakante sa kanyang puso. Bumagsak siya malapit sa bench, nakasubsob ang mukha niya sa kanyang mga kamay habang walang tigil na umiiyak. Napakapit si Belinda sa kanyang lola. Ayoko pong umalis si mama. Hinaplos ni Lola Eva ang likod ng bata. Tahan na, Belinda. Para naman sa inyong ginagawa ng mama ninyo. Pakalmahin mo ang sarili mo. Kailangan nating umuwi, apo. Pinunasan ni Belinda ang mga luha. Wala na po akong katabi sa pagtulog. Wala na pong maglalagay ng bimpo sa likod ko. Wala na pong tatapik sa hita ko kapag hindi po ako makatulog. Inayos ni Lola Eva ang kanyang buhok. Apo, may intindihan mong may mga kailangang gawin ng mama ninyo na sakripisyo. Para din naman sa inyo yun eh. Para sa'yo yun, Belinda. Maging matatag ka lang. Kapag nakita ka ng mama mo na ganyan, maghihina yun sa abroad. Binuhat siya ng kanyang papa. Tara na, anak, umuwi na tayo. Tama na. Pagka-uwi sa bahay, mas lalong naramdaman ni Belinda ang lungkot.
Gayunpaman, pinilit niya ang sariling maging kalmado. Umasa na lamang siya sa pangako ng kanyang inang magbabakasyon din naman ito. Sa mga unang buwan, kapag tumatawag ang nanay ni Belinda, puro na lamang sila iyakan. Pero dahil nasanay nang wala si Gladys, unti-unti na ring naibsan ng lungkot ni Belinda sa mga lumipas na taon. Maraming mahalagang milestone sa buhay niya na wala si Gladys. Gaya ng graduation niya sa elementary, hindi ito makakauwi, kaya pinadalhan na lang siya ng bagong cellphone. Napangiti si Belinda. "Hi mama, kamusta ka po dyan?" Matamis na ngumiti si Gladys. "Heto anak, naging hectic gaya ng dati, pero miss na kita, kamusta ka na?" Bumuntong hininga si Belinda. "Okay naman po ako mama, nagsisimula na po ako ng practice namin sa graduation. Hindi po ba talaga kayo pupunta? Next year, high school na po ako." Nawala ang ngiti ng kanyang ina. "Pasensya ka na anak, hindi kasi talaga ako pwedeng umuwi. Pero huwag ka mag-alala, sisikapin kong makipag-video call para kahit papaano naman makita ko ang pag-akyat mo sa stage. Sobrang proud ako sa iyo anak at sa lahat ng achievements mo. Sorry talaga kung wala ako sa tabi mo para masaksihan lahat ng milestones mo. Kumusta ang mga kapatid mo?" Pinilit niyang umiti. "Ayos naman po ang kambal mama. Maaga rin pong natulog sina Joseph at saka si Jessica. Napagod po sa paglalaro. Sumasakit nga po ang likod ni Lola Eva. Hindi po makasabay sa pakikipaglaro sa mga kapatid ko." Ilang buwan pa lang ang mga kapatid ni Belinda, umalis na si Gladys papuntang abroad. Nag-aalala pa nga ang kanyang lola dahil baka mabinat si Gladys. Pero malakas ang loob ng kanyang ina. Hindi na talaga pinalagpas ang makapunta sa UK nang mabigyan ng pagkakataon. Natawa naman si Gladys. "Si mama talaga. Sabihin mo kay Harold laging ihatid si mama sa bahay kapag bumibisita sa atin para hindi na mahirapan." Hindi agad nakapagsalita si Belinda. Hindi naman yun nagagawa ng kanyang ama. Siya na nga lang ang umaalalay sa kanyang lola kapag sasakay ito ng tricycle. Napansin naman agad ni Gladys ang pagkabalisa niya. "Ayos lang ba ang lahat sa bahay? Nasaan nga palang papa mo?" Nag-aalangang sumagot si Belinda. "Wala po siya kanina sa bahay mama. Kahit nung mga nakaraang araw, palagi rin po siyang umaalis sa bahay." Bakas ang pagtataka sa mukha ni Gladys. "Pambihira yan. May importante ba siyang ginagawa? Hindi niya naman kailangang magtrabaho dahil sobra pa nga ang pinapadala ko. Napag-usapan na namin dyan lang siya sa bahay para maasikaso kayo. Alam mo ba kung saan siya pumupunta?" Umiling si Belinda. "Hindi ko po alam mama. Hindi niya naman po sinasabi sa amin. Lagi rin po ako nasa school kaya hindi ko po napapansin. Service lang din po ang naghahatid sa akin. Service lang din po ang naghahatid kina Joseph at Jessica sa daycare. Pero kapag umaga, pinaghahanda naman po kami ni Papa ng almusal at baon." Napailing ang kanyang ina. "Belinda, pwede mong sabihin sa akin kung may mali. Mayroon ka pa bang hindi sinasabi tungkol sa papa ninyo?" "Mama, may napansin din po ako kay Papa. Parang hindi po siya malapit sa amin at may mga pagkakataon hindi po siya umuuwi hanggang umaga. May nakita ka bang kasama niyang babae?" Halata ang galit sa boses ng kanyang ina pero pinilit pa rin itong maging kalmado. Umiling si Belinda. "Hindi ko po alam. Hindi ko naman po siya nakikitang may kasamang ibang babae mama. Basta may isang beses po na umuwi siya, umaga na po yun." Huminga ng malalim si Gladys. "Ayokong maniwala pero sa tingin ko lang naman, baka may relasyon ng tatay mo sa ibang babae. Huwag mong sasabihin kay Harold tong pinag-usapan natin ha. Alamin mo kung ano talagang meron." Dumaan ang sakit at gulat sa kanyang dibdib. "Ano po? Hindi naman po siguro magagawa yun ni Papa. Kaya ayaw ko rin po sabihin sa'yo nung una kasi hindi po ako sigurado." Halata ang lungkot sa mukha ni Gladys. Hindi ko alam na may nangyayari na palang ganyan. Kung hindi mo pa sinabi, hindi ko pa malalaman Belinda. Kung wala siyang tinatago, dapat sinasabi niya sa akin ang lahat. Asawa niya ako, kaya dapat panatagi niya ako. Sana hindi niya nga kayang gawin yon. Hindi ko pwedeng baliwalain ang kutob ko na to. Sorry anak, pero hindi ko mapigilan ang sarili kong pagdudahan ng papa mo. Tumango naman si Belinda. Naiintindihan niya yon. May mga narinig na siyang kwentong ganoon. Gayunpaman, hindi niya rin talaga siguro matatanggap kung mangyayari sa kanyang pamilya ang ganoon. Naluluhan na agad si Belinda. "Paano kung nagawa niya po ang mga yon sa atin, Mama?" Huminga ng malalim si Gladys. "Hindi ko alam anak. Nagbabago ang mga tao. Nagbabago ang mga pangyayari pero kailangan mong maging matatag para sa akin at sa mga kapatid mo, ha?" Huminga siya ng malalim. "Gagawin ko po, Mama. Pero
Ano pong gagawin ninyo? Kakausapin ko siya mamaya. Kailangan kong marinig mula sa kanya kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Natatakot si Belinda. Paano kung magkawatak-watak ang pamilya nila? Ayaw niyang mangyari yon. Gusto niyang maayos ang kanyang mga magulang. Hangad niyang wala talagang ibang babae ang kanyang ama. Suminghap si Belinda. Miss na miss ka na po namin, Mama. Sana nandito ka po kasama namin. Miss na rin kita, anak. Bukas na lang tayo mag-usap ulit. Matulog ka na. Gabi na dyan. Sabi pa ng kanyang ina. Katulad ng gusto nito, natulog na nga si Belinda. Pero hindi niya pa rin maalis sa kanyang isipan ang tungkol kay Harold. Hindi niya alam ang gagawin niya kapag nalaman niyang nambababae nga ang kanilang ama. Lumipas ang mga araw, akala ni Belinda namatay ng isyong yon. Hindi na rin naman kasi nabanggit ng kanyang mama. Akala niya ayos na ang lahat. Pero mukhang nagkamali siya. Nakaupo si Belinda sa kanyang mesa, abala sa paglalaro ng kanyang laptop. Nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mahigpit na kamao. Hindi siya makapag-concentrate. Pilit niyang pinapakinggan ang bawat salita. Rinig na rinig niya ang galit at frustration sa boses ng kanyang ama. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa mo sa akin at sa mga bata, Gladys. Bakit ka titigil sa pagpapadala ng pera sa akin? Okay naman ako kapag humahawak ng pera. Ano bang problema mo? Ang laking insulto sa akin itong ginagawa mo. Ako ang asawa mo, tapos sa nanay mo pinapadaan ng pera? At bibigyan na lang kami ng sapat na pera para sa amin? Lumakas ang boses ni Harold. Narinig niya ang boses ni Gladys. Nahimigan niya ang pagod, ngunit determinasyon sa boses nito. Bumuntong hininga siya at pinatay ang laptop. Lumapit si Belinda sa mga kapatid niyang naglalaro sa sala. Naipaliwanag ko ng mga dahilan ko, Harold. Hindi ko na pwedeng baliwalain ang mga hinala ko sa'yo. Sagot ni Gladys. May kawasakan ng boses, ngunit may bahid ng kalungkutan. Mas lalong nainis ang kanyang ama. Ano bang sinabi ng nanay mo sa'yo para mawalan sa akin ng tiwala? Okay pa tayo sa mga nagdaang taon na. Kaya bakit ngayon bigla ka nalang ganyan sa akin at sa mga anak mo? Nadurog ang puso ni Belinda habang nakikinig sa pagtatalo ng kanyang mga magulang. Alam niya na mayroon siyang ambag sa lumalaking pagdududa ng kanyang ina sa katapatan ng kanyang ama. Kaya talagang mas naaapektuhan siya. Tiningnan niya ang mga kapatid, mga bata pang dalawa. Siguradong hindi pa naiintindihan ng mga ito ang nangyayari. Napailing si Harold at hindi makapaniwala. Mga hinala? Yan ang idadahilan mo? Naghihinala ka kaya ginigipit mo kami rito. Hindi ko kayo ginigipit. Pinahawa ko lang kay mama. Binibigyan pa rin naman kayo. Pero kapag may babayaran at pag-grocery ninyo, gusto kong si mama ang may kontrol sa perang pinapadala ko para sa inyo. Mariing sabi ni Gladys sa asawa nito. So ngayon, kailangan na naming umasa sa nanay mo para sa lahat? Tumaas ang boses ni Harold. Anong klaseng asawa ka para gawin sa akin to? Sinusubukan kong protektahan ang natitira sa mga anak ko. Harold, mahirap tanggalin ang pagdududa sa'yo. Hindi ako maaring patuloy na magpadala ng pera ng walang limitasyon gayong hindi ko alam kung saan mo dinadalang ibang sobra. Puno ng hinanakit na sabi ng kanyang ina. Napailing naman si Harold. Grabe ka na magsalita. Wala akong ginagawang masama, Gladys. Kalmado lang makipag-away ang kanyang ina pero lahat ng yon alam niyang may laman. Naramdaman ni Belinda ang bigat ng mga salita ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung babawiin niya ba ang sinabi kay Gladys o maaawa sa kalagayan ng kanyang ama. Alam niyang palaging wala si Harold kamakailan. Madalas itong nawawala ng maraming oras nang walang paliwanag, na nagpapatindi palalo sa mga hinala ng kanyang ina. Napangisi si Harold, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Hindi ko maintindihan kung paano pagprotekta sa pamilya natin tong ginagawa mo. Mas talo mo lang winawasak lahat. Bakit hindi ikaw ang manatili dito? Ako dyan, para maramdaman mo ang pinaparamdam mo sa akin. Parang hindi mo ko asawa kung mapagsalitaan mo ko ng ganyan. Porke ikaw nagdadala ng pera sa pamamahay na to. Hindi mo na rin pinapakinggan ang mga salita ko. Nangilid ang mga luha sa mata ni Belinda habang lumalala ang pagtatalo. Gusto niyang sumigaw para pigilan ang mga ito pero alam niyang wala naman siyang kapangyarihan na ayusin ang nasirang relasyon ng kanyang mga magulang. Nakikinig lang siya, nadudurog ang kanyang puso sa pag-aaway ng dalawa. Nanginginig sa emosyon ang boses ni Gladys. Ginagawa ko ang sa tingin ko ay pinakamagandang gawin, Harold, para sa ating lahat. Naiinis na pinatay ni Harold ang tawag. Dumiretso na ito sa kwarto nito. Pinunasan ni Belinda ang kanyang mga luhang tumulo na pala.
Gusto niyang makisali para aliwin ang kanyang mga magulang, pero alam niyang hindi niya magagawa yon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong nagkalabuan ang mga magulang ni Belinda. Hindi niya na alam kung anong nangyayari. Hindi niya rin naman nagtatanong ang kanyang inang si Gladys tungkol kay Harold. Mama, sorry po talaga ha. Pakiramdam ko po, nag-aaway po kayo ni Papa dahil sa akin. Umiling ang kanyang ina. Wala kang kasalanan anak. Nagkakaganito ang relasyon namin dahil sa kanya. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Mabuting sinabi mo sa akin yon, at least mas mag-iingat na ako. Bumuntong hininga na lang siya pagkatapos ng tawag. Noon pa man, bago ang lahat, hinahangaan ni Belinda ang kanyang ama sa dedikasyon nito sa kanilang pamilya. Ngunit sa gabing yon, hindi niya inasahan ang makikita. Belinda, tingnan mo tong damit to, bagay sa'yo. Bulalas na Emma, hawak ang isang magandang bestida. Isang mahinang ngiti ang nagawa ni Belinda. Nasa ibang lugar ang kanyang isip. Inaya siya ng mga kaibigan niyang mamasyal sa mall pero hindi naman niya magawang mag-enjoy. Nang lumiko sila sa section ng mga gamit sa bahay, nakita niya si Harold, ang kanyang ama, nakatayo malapit sa isang babae na may buhok na kulay chestnut. May mahinang tawanan sa pagitan ng mga ito habang sinusuri ang isang set ng mga plato. Napabuntong hininga si Belinda. Nasaksihan niya na ang kanyang kinakatakot. Nasa harap niya na ang buong katotohanan. Patuloy lang sa pag-uusap ang kanyang mga kaibigan. Nawala na siya ng pakialam sa mga kasama niya. Hindi siya makagalaw. Hindi maalis ni Belinda ang kanyang tingin mula sa eksenang nakikita. So, anong gagawin niyo ngayong weekend? Mag-beach kaya tayo. Total, magkakahiwalay na tayo pagkatapos ng graduation. Mas maganda kapag swimming, sabi pa ni Emma. Tumawa ang isa niya pang kaibigan. Ay, ang ganda. Sige, magpaalam tayo sa mga magulang natin. Pero baka payagan tayo pagkatapos ng graduation. Ikaw, Belinda. Napalingon siya sa mga ito. Ah, sorry. Ano yon? Napangiti si Emma. Pinag-uusapan lang namin ang mga plano pagkatapos ng graduation. Pwede ka kaya mag-swimming? Papayagan ka ba ng mga magulang mo? Napalunok si Belinda. Hindi ko alam eh. Magpapaalam ako kay Mama. Okay ka lang, Belinda? Medyo distracted ka yata ngayon. Tanong ng isa niyang kaibigan. Muli siyang napatingin sa kanyang ama. Oo. Ayos lang ako. Nakasandalang babae kay Harold. Humahaplos ang kamay nito sa braso ng kanyang ama. Lalong lumubog ang puso ni Belinda. Paano nito nagawa iyon sa kanyang ina na labis na nagsakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa upang suportahan sila? Belinda, anong meron? Ayos ka lang ba talaga? Bulong ni Emma, baka sa mukha nito ang pag-alala. Umiling si Belinda. Hindi niya mahanap ang mga salita. Naninikip ang kanyang dibdib habang nagbabantang tumulo ang mga luha. Kailangan niyang harapin si Harold para maintindihan niya ang kanyang nasaksihan. Hindi niya na napigilan ang sarili. Nagmarcha siya patungo sa mga ito. Mauna na kayo, may kailangan lang akong gawin. Sabi niya sa mga kaibigan at diretsong pinuntahan ng kanyang ama. Papa! Nanginginig ang boses ni Belinda. May halong galit at sakit. Parehong lumingon ang kanyang ama at ang babae. May pagtataka sa mukha ng kasama ni Harold. Samantalang gulat naman ang kanyang ama. Belinda, anong ginagawa mo rito? Tanong ng kanyang papa. Mapakla siyang tumawa. Ano pong ginagawa ko rito? Ikaw, ano pong ginagawa mo rito, papa? Sinong kasama mo? Hindi komportable ang pumunta ang babae sa likod ng kanyang ama. Sumulyap si Harold sa kasama nito. Saglit itong nag-alinlangan sa kabumuntong hininga. Hinawakan ni Harold ang kanyang braso. Belinda anak, hindi ito ang oras o lugar ng... Pinutol ni Belinda ang sasabihin ng kanyang ama. Nanginginig ang boses, ngunit desidido. Hindi po, Papa. Ito mismo ang oras at lugar para magpaliwanag. Nasa ibang bansa po si Mama. Nagtatrabaho araw at gabi para sa atin. At nandito ka po. Nakikipaglandian sa babae mo. Bakit mo po nagawa kay Mama yung ganito? Ano pong kasalanan niya? Hindi lang siya ang nasaktan mo. Kami rin po. Namutla ang mukha ng kanyang ama. Nag-igting ang panga nito. Hindi siguro makaya ang kahihiyang ito mismo ang gumawa. Belinda, please, umuwi muna tayo. Pakiusap ni Harold at kinakabahang tumingin sa paligid. Hindi, Papa. Deserve na malaman ni Mama ang totoo. Giit ni Belinda. Lumingon siya sa babae. Sino ka? Alam mo nang may asawa at mga anak ang papa ko, nilalandi mo pa rin siya. Sinisira mo ang pamilya namin.
Umiwas ng tingin ng babae. Halatang guilty din sa ginawa nito. Ngunit pilit siyang pinipigilan ng kanyang ama. Umiling si Harold. Belinda, huwag mong gawin to. Pakiusap. Ipapaliwanag ko ang lahat sa mama mo pagbalik niya. Ako nang magsasabi. Umiling si Belinda. Tuluyang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ano? Gusto mo pa bang patagalin ang panluloko niyo sa kanya? Hindi, Papa. Kailangan niya nang malaman ngayon. Mukhang talunan ang kanyang ama. Belinda, please. Umuwi na tayo at pag-usapan natin to. Huwag dito. Sasabihin ko kay Mama. Mahina niyang sabi. Basag ang boses sa emosyon. Pagtalikod ni Belinda, lumakad siya palayo. Naiwan ang kanyang ama na nakatayo doon. Nalantad na ang tinatagong lihim. Kakaibang halo ng lungkot at galit ang kanyang nararamdaman. Dapat malaman ng mama niyang katotohanan, gaano man kasakit yon, at alam ni Belinda na siya ang dapat magsabi rito at wala ng iba. Bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Belinda habang tinatapik ang icon ng video call sa screen ng kanyang cellphone. Isang beses, 2 beses yung tumunog at pagkatapos, lumitaw ang mukha ng kanyang ina. Mama, sabi ni Belinda. Pilit na pinatatag ang boses sa kabila ng kaguluhan sa kanyang loob. Napangiti si Gladys. Belinda, napatawag ka anak. Miss mo na ba ako? Kumusta ka? Kamusta ang lahat dyan, pati ang mga kapatid mo? Pilit nang umiti si Belinda. Okay lang po, Mama. Okay lang din po sina Jessica at Joseph. May swimming din po kaming magkakaklase pagkatapos ng graduation. Napangiti si Gladys. Talaga? Magsama ka ng isang pinsan mo na matanda ha para may magbabantay sa'yo. Tumango na lamang si Belinda. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ina ang tungkol sa kabit ng kanyang ama. Naduduwag siya. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Gladys. Baka sa mga mata nito ang pag-alala. Okay ba talaga ang lahat, Belinda? Mukhang problemado ka. Mama, may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Nakita ko po si Papa kanina. Sandaling napawi ang ngiti ni Gladys. Ang papa mo? Saan mo siya nakita? Nag-aalangan si Belinda. Nadudurog ang kanyang puso sa hatid na balita para sa kanyang mama. Alam niyang masasaktan ito. Nangilid na ang mga luha ni Belinda. Nakita ko po siya sa department store. May kasamang ibang babae. Napabuntong hininga si Gladys. Lumipad ang kamay sa bibig nito. Nawala ang kulay sa mukha nito at ang mga mata puno ng magkahalong sakit at galit. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Belinda. Sorry po, Mama. Hindi ko po alam kung dapat kong sabihin sa'yo pero hindi ko po ito kayang itago at patagalin pa. Mama, tama po ang hinala ninyo. Niloloko lang po kayo ni Papa. May ibang babae na po siya. Sandaling ipinikit ni Gladys ang mga mata. Pilit na pinakalmang sarili. Nang muli nitong buksan ng mga mata, may matinding lungkot na roon. Hindi mo kailangang mag-sorry, Belinda. Tama ang ginawa mo. Alam kong masakit din to para sa'yo. Salamat sa pagsasabi sa akin, anak. Nahihirapang sabi ng kanyang ina. Ilang saglit ang namayaning katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya, muling nagsalita si Gladys. Mas lalong naramdaman ni Belinda ang lungkot. Alam mo, Belinda, mahirap maging OFW. Ang hirap. Hindi lang dahil sa malayo, kundi dahil kailangan kong tiisin mag-isa ang mga ganitong klaseng balita. Pero natutuwa akong sinabi mo sa akin. Salamat sa pagiging honest, anak. Tumahan ka na. Kami na ang bahala ng papa mo. Huwag mo na masyadong alalahanin. Bata ka pa. Kakausapin ko ang papa mo. Pinunasan ni Belinda ang isang luha. I'm sorry, Mama. Sana hindi na lang po yung ginawa ni Papa. Sana iba na lang po ang sitwasyon. Ayoko pong madagdagan ng stress ninyo tungkol kay Papa, pero hindi ko rin po kayang hindi sabihin ang nakita ko. Umiling si Gladys. Hindi mo kasalanan, anak. Nangyayari ang mga bagay na to at kailangan natin silang harapin. Mahal po kita, Mama. Kahit ano pong mangyari, mahal ka po namin ang mga kapatid ko. Mahinang sabi ni Belinda. Basag ang boses sa emosyon. Tumango si Gladys. I love you to mga anak. Lagi niyong tatandaan yan. Nang matapos ang video call, magkahalong lungkot at ginhawa ang naramdaman ni Belinda. Alam niyang malakas ang kanyang ina, pero alam niya rin na ang mga sandaling katulad noon sumusubok sa lakas na mayroon si Gladys. Naging malabo na ang lahat simula nang malaman ng kanyang ina na may ibang babae si Harold. Ayaw umalis ng kanyang ama dahil gusto pa silang makasama.
Okay ang pakikitungo ng kambal dito pero siya hindi na ganoon. Nagkalamat na ang tingin niya rito, hindi niya na ito mapapatawad. Dahil na rin siguro sa hiya, naghanap ng trabaho ang kanyang ama. Hindi na ito umasa pa sa ipinapadala ni Gladys. Ganoon ang setup nila pero alam niyang hiwalay na ang kanilang mga magulang. Magiging ganoon lang talaga siguro ng tuluyan kapag nagbakasyon na ang kanyang ina. Wala lang itong magawa sa ngayon. Anak, bakit hindi mo kinain tong baon mo? Marahang tanong ni Harold sa kanya. Matabang siyang sumagot. Pwede ba? Huwag kang umastang parang wala kang ginawang masama. Hindi ka naman talaga nagsisisi sa ginawa mo eh. Nakikipagkita ka pa rin sa babae mo. Pinapalayas ka na nga ni mama rito, di ba? Bakit ayaw mong umalis? Dumaan ang sakit sa mukha ng kanyang ama. Belinda, hindi na ako nakikipagkita sa kanya. Nagsisisi na ako. Sana mapatawad mo ako, anak. Kayo ng mama mo. Bumabawi naman ako. Hindi niya na lang ito pinansin at pumasok na sa kwarto. Tahimik lang ang kanyang mama ni hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Hindi na rin naman kasi nito binuksan ang topic na yon. Kaya nang magbakasyon si Gladys, inasahan ni Belinda na mag-aaway ang kanyang mga magulang. Nagtalo pero wala siyang narinig na sigawan. Ganoon kakalmado si Gladys, kahit galit na ito, hindi ito malakas na sisigaw. Doon niya hinahangaan ng kanyang ina. Hindi rin ito ang klase ng asawang mabunganga, kaya minsan hindi niya rin alam kung ano ang tunay na ugali ng kanyang ina. Hindi rin kasi ito mahilig magreklamo sa mga bagay na nagbibigay ng sakit at hirap dito. I'm sorry Gladys, hindi ko alam kung paano nangyari. Pagkakamali yun, isang napakalaking pagkakamali. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Nadurog ang puso ni Belinda nang marinig ang paghihirap sa boses ni Harold. Naging matigas siya rito sa mga nagdaang buwan pero kahit ganon, ang malumanay na tugon pa rin ni Gladys ang kanyang napansin. Alam ko Harold, alam kong isang pagkakamali yon. Pero paano mo to nagawa sa amin? Sa akin? Nagcrack ang boses ng kanyang ina. Lumapit papalapit si Belinda sa pintuan ng kwarto ng mga ito. Nangingibabaw ang kanyang kuryosidad. Sumilip siya sa sulok. Nakita niya ang kanyang mga magulang sa loob. Ang kanyang ama, nakaluhod sa harap ng kanyang ina. Nakayuko ang ulo sa kahihiyan. Nakaupo naman sa kama si Gladys. Bakit Harold? After all these years, paano mo kami nasaktan ng ganito? Wala akong ibang ginawa sa ibang bansa kundi ang magtrabaho. Pero ito lang ang igaganti mo? Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Tumingala ang tatay niya. Punong-puno ng luha ang mga mata. Alam kong wala akong pwedeng maging dahilan, Gladys. Walang katwiran sa ginawa ko. Naging makasarili ako. Mahina habang nasa ibang bansa ka. Pasensya na. Nagsisisi talaga ako sa ginawa ko sa'yo. Hindi makapaniwalang nakatingin si Belinda habang ang kanyang amay nagpupumilit na mahanap ang tamang mga salita. Ang karaniwan nitong panatag na kilos ay nabasag. Akala ko solid tong relasyon natin, Harold. Kaya nga malakas ang loob kong magtrabaho sa ibang bansa. Kasi akala ko kaya mo. Kaya mong magtiis. Pero ang daling nabasag. Naiinip ka na ba? Hindi mo na ba kaya ang long distance relationship? Para naman sa mga anak natin ang ginagawa ko. Hindi naman ako basta nagpapasarap doon katulad ng ginawa mo ng babae mo. Mahal mo pa ba ako? Ha? Kalmado pa rin tanong ng kanyang ina. Kahit alam ni Belinda na punong-puno na yun ng galit at sakit. Hindi ko alam. Sa wakas ay pag-amin ni Harold. Halos pabulong ang boses. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pero alam ko sa sarili kong babalik to na mas matimbang ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil ikaw ang asawa ko, sa'yo ako bumuo ng pamilya, Gladys. Naramdaman ni Belinda ang pagtulo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kahit ganun ang nangyari, naaawa at nasasaktan siya para sa kanyang ama. Mukha talagang nagsisisi na ito sa nagawa. Binabanan nito ang sarili para lang mapatawad ni Gladys. Hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Harold. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. At naniniwala ako sa mga pinangako nating dalawa sa harap ng Diyos. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero please, wag mo nang uulitin yon. Isang beses na gawin mo ulit yon, hindi na kita papatawarin pa. Napahagulgol ang kanyang ama. Salamat Gladys. Salamat sa pagkakataon. Hindi ko nasasayangin to. Hindi maintindihan ni Belinda ang pagpapatawad ng kanyang ina. Paano napatawad ni Gladys ang ganong pagtataksil?
Bakit parang ang dali ritong kalimutan ang ginawa ni Harold? Pinagmasdan ni Belinda ang mataimtim na pagtango ng kanyang ama. Ramdam na ramdam niya ang ginhawa nito. Nakita niyang magkayakap ang dalawa. Kahit galit siya, hindi niya alam kung bakit parang nawala ang mabigat sa kanyang dibdib. Umatras si Belinda mula sa pintuan. Umago sa kanyang pisngi ang mga luha. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyari, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot sa sakit, pero tungkol sa pagpili na maghilom at muling buuin kahit na ang lahat ay tila hindi na mababawi. Kinabukasan, umupo si Belinda sa mesa sa kusina. Nakatutok ang tingin niya sa mug ng hot chocolate na nasa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ang mga kapatid na abala sa pagkaing niluto ng kanyang mama. Bahagya siyang napangiti. Mabuti na lang talaga pwedeng magbakasyon taon-taon ang kanyang ina. At least kahit paano makakasama ng kambal si Gladys. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Belinda kung paano napatawad ni Gladys si Harold matapos matuklas na ng ginawa nito. Inasahan niyang maninindigan sa desisyon nito ang kanyang ina. Pero nang magmakaawa ang kanyang ama, bumigay rin si Gladys at nakipag-ayos. Napangiti ang kanyang ina nang ilapag sa mesa ang isang pasta dish. Natutuhan ko yan sa UK, sana magustuhan ninyo ang lasa. Sige na, kumain ka na anak. Mama, paano mo napatawad si Papa pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Mahinang tanong ni Belinda. Napangiti sa kanya si Gladys. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. May halong lungkot at pangunawa roon. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay ni Belinda. Belinda, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pagkonsinti sa ginawa ng ama mo. Ayoko lang kasing mabuhay sa galit, anak. Dapat tanggalin ang puot na nararamdaman natin para makamove forward tayo. Alam kong para sa'yo nagagalit ka, pero iba-iba pa rin naman kasi ang mga tao. At ako, pinili kong patawarin ng papa mo. Yun ang alam kong makakapagpagaan ng loob ko. Napakunot ang noon ni Belinda. Pero sinaktan ka po niya, Mama. Paano mo na lang po siya napatawad ng ganon? Kasi po ako, hirap na hirap po kung patawarin siya sa ginawa niya sa'yo. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Saglit itong nag-iwas ang tingin. Tila naghahanap ng tamang salita. Hindi madali ang pagpapatawad, Belinda. Isang proseso yon, masakit, magulo. Nung pinagtaksilan ako ng papa mo, parang gumuho ang mundo ko. Nagalit ako, nadurog ang puso ko. Pero sa gitna ng lahat ng sakit na yon, napagtanto kong wala namang magandang mangyayari kung patuloy lang akong magagalit. Pero hindi niya po deserve ang kapatawaran mo, Mama. Bulong ni Belinda na puno ng emosyon ng boses. Marahang pinisil ni Gladys ang kanyang kamay. Hindi naman siguro, pero deserve ko naman siguro ng kapayapaan. At ang papa mo, sa kabila ng pagkakamali niya, siya pa rin ang lalaking pinakasalan ko. May kapintasan siya katulad nating lahat. Pero naniniwala ako sa pagmamahal na minsang namagitan sa amin. Ikaw, bata pa yung puso mo. Bigyan mo sana ng pagkakataon si Harold na bumawi rin sa inyong magkakapatid. Bumaba ang tingin ni Belinda sa mesa. Sinusubukan niyang intindihin ang mga sinabi ng kanyang ina. Sa tingin ko po, hindi ko siya mapapatawad. Mahinang pag-amin ni Belinda. Tumango ang kanyang ina bilang pag-unawa. At okay lang yun, Belinda. Personal choice mo ang pagpapatawad at alam kong kailangan mo ng oras. Nasasaktan ka ngayon at valid ang nararamdaman mo. Pero ano na pong mangyayari ngayon? Hindi na po aalis si Papa dito? Sure na po ba talagang hindi na siya mabababae ulit? Tanong ni Belinda. Marahang napabuntong hininga si Gladys. Sana anak, hinihiling kong wag na ulit gawin niya ng papa mo. Ngayon, tanggapin natin ito ng paisa-isa ha. Maliit pa ang mga kapatid mo, kailangan niyo ang papa ninyo. Oo, sinaktan niya ako pero hindi naman siya nagkulang bilang ama. Marami kaming dapat gawin ni Harold para muling buuin ang tiwala at ayusin ang nasira. Hindi to magiging madali at magkakaroon ng mga away pero para sa pamilya, para sa inyo, gagawin namin ang lahat para maging maayos ulit. I love you po, Mama. Bulong ni Belinda, puno ng emosyon ng boses. Marahan ang umiti si Gladys. I love you too, anak. Huwag kang mag-alala sa akin. Panatagin mo ang sarili mo. Hindi rin nagtagal, natapos din ang bakasyon ni Gladys. Bumalik na ito muli sa UK para muling magtrabaho. Ang kanyang ama naman, katulad ng sinabi nito, bumawi na nga sa kanilang magkakapatid.
Kaya kalaunan, lumambot din ang kanyang puso at napatawad ang ama sa kasalanan nito. Mabilis na lumipas ang mga taon, ganun pa rin ang buhay na mayroon sila. Dahil sa kanyang ina na nasa abroad, natatamasa nilang magkakapatid ang mga bagay na kahit anong gusto nila. Nakaupo si Belinda kasama ang kanyang mga kaibigan sa maliwalas na sulok ng isang mataong cafe. Ang bango ng bagong timplang kape, humahalo sa tunog ng tawanan at daldalan. Oras na niya ang manlibre at pinili niya ang lugar na yon para sa kanilang gimmick. Grabe, nakaka-stress ang schoolworks ngayon. Ang daming pinapagawa ng mga prof. Deserve natin to. Bulalas ni Belinda sa mga kaibigan. Tumango naman si Emma. Tama ka. Ang lalim na rin ng eyebags ko dahil sa mga yon. Idagdag pa yung walang katapusang exams. Nang dinala ng waitress ang isang tray na puno ng mga umuusok na latte at iba't ibang pastry, hindi napigilan ni Belinda na makaramdam ng matinding kaligayahan. Gusto niya ang mga sandaling yon kasama ang mga kaibigan. Napangiti si Emma pagkatapos tikman ng cake. Belinda, ang sarap nitong cheesecake. Salamat. Tumango si Belinda. Sige, kain lang kayo ni Mia. Akong bahala. Ako naman ang taya ngayon. Saglit niyang sinulyapan ang kanyang cellphone. Tiningnan ni Belinda ang kanyang banking app upang matiyak na maayos ang lahat. Kakakuha niya lang sa kanyang monthly allowance. Budget niya yun para sa school pero ayos lang. Hihingi na lang siya ulit sa kanyang inang si Gladys. Nang dumating ang bill, hindi na nagdalawang isip si Belinda na kunin yon. Nakangiting inabot niya ang card sa waitress. Habang pinipirmahan niya ang resibo, hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kaswerte na nagkaroon ng mga kaibigan. Paglabas nila ng cafe, isang mainit na yakap ang ibinigay ni Mia sa kanya. Maraming salamat sa araw na to, Belinda. Gumanti naman ng yakap si Belinda. You're welcome, Mia. Naglalakad pa uwi ng gabing yon, pinagnilayan ni Belinda ang hapon na may kontentong buntong hininga. Ubus ng allowance niya, kailangan niya ng budget. Nakarating na siya sa bahay. Umupo si Belinda sa kanyang mesa. Nag-scroll siya sa kanyang cellphone. Ngayon, may problema siya sa allowance. Sakalang pumasok sa kanyang ginawa. Alam ni Belinda ang dapat niyang gawin. Inabot niyang cellphone, tinawagan ang kanyang ina. Hi po, Mama. Panimula ni Belinda, sinusubukang maging kaswal sa kabila ng guilt. Sana po hindi ako nakaabala. Belinda anak, syempre hindi. Okay ba ang lahat? May problema ba? Tugon ng kanyang ina, agad na alerto ang kanyang tono. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga. Opo, may itatanong lang po ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Gladys. Ano ba yun, Belinda? Mukhang problemado ka. Kailangan ko pong humingi ng dagdag na pera at ubili na pag-amin nito. Ekstrang pera? Tanong ng kanyang ina. Halata sa tono ang pagkagulat. Belinda, kapapadala ko lang sa'yo ng allowance mo para sa buwan na to. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Anong nangyari? Nadurog ang puso ni Belinda. Alam niyang hindi niya masasabi sa kanyang ina ang totoo na gumasto siya ng malaking bahagi ng kanyang allowance para panlibre sa kanyang mga kaibigan. Bumuntong hininga si Belinda. Well, alam naman po ang gastusin, Mama. Ang dami-dami pong kailangan sa school. Mga libro, group projects at iba pang mga bagay. Natahimik sandali ang kanyang inang si Gladys. Belinda, napag-usapan na natin ang budget mo. Lalo na't college ka na ngayon. Sigurado ka bang pinamamahalaan mo ng maayos ang pera mo? Alam ko po, Mama. Oo naman po, pero pasensya na. Hectic month lang po. Kaya ang daming gastusin na hindi ko po inaasahan. Sige, Belinda. Sa wakas ay sinabi ng kanyang ina. Magpapadala ko ng karagdagang pera sa iyo bukas. Pero sana subukan mong subaybayan ang paggastos mo ng mas maingat, ha? Kailangan nating magtipid, anak. Medyo may problema rin kasi ako sa pinapasukan ko rito ngayon. Pumapasok na rin ang mga kapatid mo. Gagawin ko po, Mama. Pasensya na po. Seryosong sagot ni Belinda. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, napasandal si Belinda sa upuan. Sobrang halo-halo ang kanyang emosyon. Alam niyang binigo niya si Gladys sa pagiging pabaya niya sa kanyang allowance. Binaliwala niya ang pinaghirapang pera ng kanyang ina. Ginastos niya yun sa iba sa halip na i-manage ng maayos para ibili sa sarili niyang mga pangangailangan. Determinado na gumawa ng mga pagbabago na pagpasya ni Belinda na maging mas maingat sa susunod. Gagawa siya ng mahigpit na budget. Mahal niya si Gladys at inuusig siya agad ng konsensya. Sa mga sumunod na araw, tinupad ni Belinda ang kanyang pangako.
Tinanggihan niya muna ang mga imbitasyon na kumain sa labas. Iniwasan niyang sumama sa barkada para iwas gastos. Nag-aral na lang muna siya ng mabuti at para makatipid, nagbabaon na lang din siya ng pagkain. Sa awa ng Diyos at pagsusumikap, nakapagtapos na rin sa pag-aaral si Belinda. Tuwang-tuwa siya sa tagumpay na narating, pero mas masaya siya dahil mas masaya ang kanyang inang si Gladys. "Mama, ano ka ba naman? Bakit ka po umiiyak?" tanong ni Belinda sa ina. Pinunasan nito ang mga luha. "Kasi wala ako sa tabi mo, anak. Hindi ako nakauwi. Hindi ako umabot sa graduation mo." Naluluha ang sariling mga mata ni Belinda. "Okay lang po, Mama. Naiintindihan ko po." Umiling si Gladys, puno ng panghihinayang ang boses. Hindi okay. Nangako ako sa sarili ko at sayo na pupunta ako dyan pero dahil sa trabaho." Tumango si Belinda. Naiintindihan niya na naman ang sitwasyon. Noon pa man, hinahangaan niya ang lakas at katatagan ng kanyang ina. Pero sa mga sandaling katulad noon, nais niyang maging iba ang mga pangyayari. "Napakarami mong nagawa para sa amin, Mama, kaya hindi na po sasama ang loob ko para sa bagay na to," seryosong sabi ni Belinda. Nagawa ni Gladys ang isang maliit na ngiti sa kabila ng mga luha. "Salamat, anak. Nandyan sana ako para makita kang graduate." Lumapit si Belinda sa screen. "Nais ko ngang naroon ka rin po pero okay na po talaga to sa akin." Inabot ni Gladys ang screen na parang sinusubukang hawakan ng mukha niya. "Ikaw at ang mga kapatid mo ang lahat sa akin, Belinda. Namimiss ko na kayong lahat." Sumakit ang puso ni Belinda sa sinabi ng kanyang ina. Alam niya ang mga sakripisyong ginagawa nito sa araw-araw, ang pangungulila at pananabik na dala ng pagiging OFW. "Namimiss din po namin kayo, Mama," mahinang sabi ni Belinda. "Pero naiintindihan namin kung bakit hindi ka maging present sa mga ganap namin sa buhay." Tumango si Gladys, puno ng halong pagmamalaki at kalungkutan ng mukha. "I love you, anak. Ipinagmamalaki kita. Lahat ng pagod ko parang nawala nang makita kong nakagraduate ka." Tumulo na ang mga luha sa mukha ni Belinda. "I love you too, Mama. Pag uwi mo, magkaroon tayo ng sarili nating pagdiriwang ng graduation. Tayong dalawa lang." Napangiti si Gladys. "Gusto ko yan, anak. At ipinapangako ko na pinagmamalaki kita, Mama, gaya ng lagi mo kong pinagmamalaki." Sa mga lumipas na linggo, naghanap na si Belinda ng trabaho. Yun nga lang, hindi niya alam na ganon pala kahirap magkaroon ng trabaho. Napanghihinaan na siya ng loob. Mabuti na lang, hindi siya pinipressure ng kaniyang mga magulang. Hindi rin naman siya inuobliga ng mga itong tumulong sa pamilya. Kaya lahat ng kanyang kilos para sa pangarap at para sa sarili niya in the future. "Nakahanap ka na ba ng trabaho?" Simpleng tanong ng kanyang ina. "Hindi pa po, Mama," pag-amin ni Belinda na nakaramdam ng matinding pagkabigo. "Pero sinusubukan ko pa rin po." "Huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin. Actually, Mama, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa pagpunta dyan sa UK. Iniisip ko po na subukan ng aking kapalaran dyan. Baka may mahanap po akong trabaho." Nag-alinlangan si Gladys. "Belinda, hindi madali dito. Competitive ang mga trabaho at mahal ang cost of living. Hindi ko alam kung magagamit mo bang pinag-aralan mo rito." Tumango si Belinda. Naiintindihan ang pag-alala ng kanyang ina. "Alam ko po, Mama, pero gusto ko pong subukan. Gusto kong maranasan ang mga bagong bagay, hamunin ang sarili ko. Kasi natatakot po talaga akong maging failure, Mama. Baka abutin na po ako ng taon dito sa Pilipinas, wala pa rin po akong trabaho. Nakakahiya. Nahihiya po kung wala akong marating pagkatapos makagraduate. At least kung nandyan po ako, makakaipon po ako ng pera." Gusto rin siguro ni Belindang maiwasan ang mga sasabihin ng ibang tao. At least, kung nasa ibang bansa siya at nasa bansang Europa, mas okay ang tingin sa kanya. Iisipin agad na asensado siya dahil kaya niyang kumita ng maraming pera. Marahang bumuntong hininga si Gladys. "Pero paano ang pinapangarap mong trabaho, anak? Yung kinikwento mo sa akin na palagi ng ilang taon? Maghahanap pa rin naman po ako, Mama, pero sa ngayon sa tingin ko kailangan ko po ng pagbabago. Gusto ko pong itry ang ibang bagay. Gusto ko lang maging masaya ka, Belinda." Mahinang bulong ni Gladys, may bahid ng pag-aalala. Ngumiti ng matamis si Belinda. "Alam ko po, Mama, at pinapahalagahan ko po yon.
Gusto ko pong matuto at mag-grow, kaya po gusto kong gawin to. Sige anak, kung ito ang gusto mo, susuportahan kita. Namumungay ang mga mata ni Belinda sa pasasalamat. Thank you po mama. Nangangako po ako na magsisikap ako at susulitin ang pagkakataong to. Alam kong gagawin mo anak, palagi kang malakas ang loob at determinado. Nag-usap pa sila ng kaunti. Nangako si Belinda na panatilihing updated ang kanyang ina sa kanyang paghahanda para sa pagpunta sa UK. Nang tapusin na nila ang tawag, nakaramdam ng ginhawa at pananabik ang dalaga. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa hinaharap, alam niyang nasa kanyang pagmamahal at suporta ni Gladys. Sa sumunod na linggo, nakatuon si Belinda sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa pagpunta sa UK. At dahil naroon na rin naman si Gladys, madali na rin para sa kanya. At habang iniimpake ni Belinda ang kanyang mga gamit, puno na siya ng pananabik. Hindi na siya makapaghintay na makita ang dadatnan sa ibang bansa. Nang makababa na siya sa airport, kabado na si Belinda. Sa dagat ng mga tao, nakita niyang isang pamilyar na mukha. Si Gladys, ang kanyang ina, naglalakad palapit sa kanya habang tumutulo ang mga luha sa pisngi. Sobrang namiss niya ang kanyang mama. Walang pagdadalawang isip, ibinaba ni Belinda ang kanyang maleta at tumakbo patungo sa kanyang ina. Nagtagpo sila sa mahigpit na yakap. Namiss kita ng sobra mama, bulong ni Belinda, nababalot ng emosyon ng boses. Hinawakan siya ni Gladys sa braso. Dahan-dahang humawak sa mukha ni Belinda ang kamay nito, para bang pinag-aaralan nito ang kanyang mga katangian. Tingnan mo anak, lumaki kang napakagandang dalaga, sabi ng kanyang ina. Gusto kong pumunta dito mama pero isang rason din kasi gusto po kitang makasama. At ngayon nandito ka na, makakasama na kita. Sana dumating ang panahon na ang kambal naman ang makasama ko. Dumating na sila sa apartment ni Gladys. Nanibago siya sa liit ng tinitirahan ng kanyang ina. Malaki kasi ang bahay nila sa Pilipinas. Naipundar iyon ng kanyang ina mula sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Pasensya ka na anak ha, maliit lang talaga ang bahay ko rito pero maaliwalas naman din kahit papaano. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Tipid nang umiti si Belinda. Ayos lang po mama. Day off ko sa Sabado kaya ipapasyal kita ha. Gusto ko munang mag-enjoy ka rito. Sa susunod na linggo pa naman ang start mo sa trabaho, di ba? Opo, sagot ni Belinda. Caregiver ang papasukan niyang trabaho. Okay na rin sa kanya dahil sa medical field din naman ang tinapos niya. Samantala, domestic helper naman ang kanyang ina. Mabait lang ang amo nito kaya binigyan ng sariling matutuluyan. Sa kabilang street lang po ang pinapasukan yung trabaho, di ba? Tanong niya sa kanyang ina. Tumango naman si Gladys. Oo anak, isang matanda ang nandoon saka mag-asawa at dalawang makulit na bata. May trabaho po kayo bukas, di ba? Sasama po ako sa inyo. Gusto ko rin kasing makita kung saan kayo nagtatrabaho. Nakangiting sabi ni Belinda. Sige, ikaw ang bahala, pero kahit hindi ka na tumulong. Noon pa man, alam ni Belinda na ang kanyang inang si Gladys ay nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Naiintindihan niya na ang ibig sabihin nun ay paglilinis at paninilbihan sa mga bahay ng ibang tao. Kaya masaya siyang makita kung saan ito nagtatrabaho. Habang papalapit sila sa bahay, hindi maiwasan ni Belinda ang bahagyang pagkasabik. Kumatok si Gladys sa pinto, bumukas iyon at bumungad sa kanyang isang babae. Sumunod si Belinda sa kanyang ina sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata niya sa pag-uusisa. Ang unang tumama sa kanya ay ang gulo. Nagkalat ang mga laruan sa kung saan-saan at ang sala parang buhawi ang dumaan. Napasulyap si Belinda sa ina na abala na sa pag-aayos sa isang sulok ng kwarto. Matamis nang umiti si Gladys, ngunit baka sa mga mata nito ang pagod. Ganito palagi ang trabaho mo mama? Mahina niyang tanong. Oo anak, sanayan lang. Habang pinagmamasdan ni Belinda ang ina, biglang tumalo ng isang bata at tumakbo papunta sa kanyang ina. Ngunit imbis na yakapin, dinagukan ito si Gladys. Natumba tuloy ang kanyang ina. Mabilis na nabawi ni Gladys ang balanse at marahang iginiya pabalik sa mga laruan ng bata. Mama, anong ginawa ng batang yan? Sinaktan kayo. Hindi napigilan ni Gladys ang magreklamo. Sakalang napansin ni Belinda ang mga pasa sa braso ng kanyang ina at ang mga pagod sa linya ng mukha nito. Parang sinasakal ang puso niya. Nasasaktan siya para sa kanyang ina. Mama, ang salbahe ng batang yon. Bulalas niya pa. Hindi anak, hindi niya alam ang ginagawa niya.
May special needs si James kaya intindihin mo na lang. Hindi matanggal ni Belinda ang imahe ng kanyang ina na nasasaktan. Kahit hindi sinasadya ng batang inaalagaan nito, hindi pa rin yung tama. Nangilid ang kanyang mga luha. Kung gaano kasarap ang buhay nila sa Pilipinas, ganoon naman kahirap para sa kanyang ina. Ganoon ang pagsuporta ni Gladys sa kanilang pamilya at ginawa iyon ng kanyang mama nang walang kahit anong reklamo. Hindi na nagsalita pa si Belinda. Tumulong na lamang siya sa paglilinis. Nanginginig ang mga labi niya. Hindi niya matanggap na ganoon ang sitwasyon ni Gladys. Kaya nang makauwi sa bahay, panay ang pagtulo ng mga luha ni Belinda. Tinitingnan niya ang kanyang ina. Mas matatag pa yata kaysa sa bato si Gladys. Kaya simula ng araw na yon, ipinangako niyang magsisikap siya ng mabuti. Gusto niya nang tumigil sa pagtatrabaho ang kanyang ina. Siya muna ang kikilos para sa kanilang pamilya. Kaya lang, nang maranasan ni Belinda ang magtrabaho doon, napagtanto niyang hindi pa siya mulat sa kalupitan ng mundo. Mahina pa rin ang loob niya para doon. "Oh, anong nangyari anak? Namumugto ang mga mata mo. Ayos ka lang ba? Sandali, iinitin ko lang ang hapunan mo." Natatarantang sabi ng kanyang ina pagka-uwi ni Belinda. Tahimik siyang naupo. Mas lalo siyang napaiyak. Halata ng pagod ang kanyang ina pero nagawa pa rin siyang asikasuhin. Nang ilapag nito ang pagkain, umupo ito sa tapat niya. "Kumain ka na anak." "Mahirap po pala talaga mama. Akala ko po madali." "Hindi po pala pero kakayanin ko po. Desisyon ko to kaya paninindigan ko po. Paano niyo po nagawa ito sa loob ng maraming taon?" "Kinaya ko kasi mahal ko kayo. Kinaya ko kasi para sa inyo naman tong ginagawa ko." Napahagulgol na si Belinda. "Sorry po mama. Sorry sa lahat. Hindi sapat na alam lang po namin ang hirap mo. Kasi walang salita ang makakapagparamdam po sa amin ng bigat at pagod na nararamdaman mo. Pero kahit ganun, kapag bakasyon, uuwi pa rin po kayong masaya sa amin na parang hindi mahirap ang pinagdadaanan ninyo. Na kahit nagtaksil po ng isang beses sa inyo si Papa, nagawa niyo pa rin pong patawarin. Sorry po kung lagi po akong humihingi ng pera sa inyo noong nag-aaral pa ako. Sobrang gastador ko po na hindi ko po na naisip na sa bawat sentimo, dugo at pawis niyo po ang kapalit. Sorry po mama, hindi po kami naging mabuti sa inyo. Pakiramdam ko po, hindi po namin deserve ang lahat ng sakripisyo ninyo." Tumayo ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. "Hindi mo kailangang mag-sorry anak. Ginawa ko lang ang responsibilidad ko sa inyo. Isa pa, pinatawad ko ang papa mo dahil bukod sa mahal ko siya, alam kong mahal niya rin kayo. Mga bata pa kayo at walang mag-aalaga sa inyo noon habang nandito ako. Ayoko namang ibigay kayo sa mga kamag-anak. Matanda na rin ang Lola Eva ninyo noon. Sa papa niyo lang ako mapapanatag na iwan kayo. Hindi niya naman inulit, di ba? Para sa akin, pagsubok lang yan sa relasyon namin." Tiningnan niyang mabuti ang ina. "Mama, kaya ko na po. Ako na po ang bahala. Pwede niyo na pong bitiwan ang lahat ng to. Kung pinag-aalala niyo po ang pag-aaral ng kambal, ako na po. Magpahinga na po kayo. Pero anak, kaya ko pa." Tumulo ang mga luha ni Gladys. Umiling si Belinda. "Pero alam ko pong pagod na kayo at matagal niyo pong hindi nakasama sina Papa at ang kambal. Kaya ako naman po, hayaan niyo na po ako. Magsisikap po ako. Kaya ko po ito mama." Sinapo nito ang kanyang mukha. Salamat at pinahahalagahan mo ang lahat ng sakripisyo ko para sa inyo." "Mahal na mahal po kita mama." Nakangiting sabi ni Belinda. Simula ng araw na yon, inasikaso nila ang pag-uwi ni Gladys sa Pilipinas. Gusto niya rin namang matamasan ng ina ang lahat ng pinaghirapan nito. Nagpaiwan naman siya sa UK para magtrabaho. Nagsikap siya, nag-aral na din siya doon para kahit paano tumaas naman ang posisyon niya at talagang magamit niya ang kanyang pinag-aralan. Sa patuloy na pagtsatsaga, naging successful na rin si Belinda. Nagawa niya ring bumalik na sa Pilipinas at doon na magtrabaho. Nagtayo rin ng negosyo ang kanyang ina. Pinagmasdan niyang maglambingan ang kanyang mga magulang. Katulad ng sinabi ng kanyang ama, bumawi ito sa kanila at hindi na umulit pa. Kaya sino siya para hindi patawarin ang isang taong isang beses lamang namang nagkamali. At ngayong kasama niya ang pamilya, wala nang sasayanging oras si Belinda. Babawiin nila ang mga nawalang taon na magkakasama sila. Kaya tanging hiling niya sa Diyos na bigyan pa ng mahabang buhay ang kanyang inang si Gladys
para malasa pa ang lahat ng regalo sa mga sakripisyong ginawa nito. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.